Taya ako ng 100,000 US dollar. That is almost 5.7 million peso today. Third week pa lang, kita na agad ng 5,000 US dollars. That is 285,000 peso profit in just 3 weeks. This is Dean Pax Lapid, and here's the part 2 of his story to becoming one of the Money Masters. This is Money Masters, where true stories spark real change. The views and opinions expressed by guests on Think Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Think Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. We're talking about, siyempre, success. Pero behind every success, there are failures. If I want to ask you right now and I want to learn from you, ano yung pinaka-biggest money mistake mo? The money mistake was not in the business. It was in the investment. My son, na napakagaling sa local market, he's got about maybe 30 clients, 1 billion ang asset under his management. He normally gives me about 10 hanggang 15 every year yan on the, para bang yung kita ng stock market. So, magaling mag-trade. Ang ibig sabihin mo, yung parang returns na na-generate per year na sa 10 to 15%. 10 to 15. Which is really good. That's very good. Kasi it's trading. So, in stock market, there's such a thing as investing lang and then may trading. Tayo, we cannot trade. You use somebody else to do the trade. Tayo dapat active investor. Diba? Good stocks, pipili ka lang. Tapos, yun lang ang parang alkansya mo. Taya-taya ka lang. Just like my mom and my grandmother, for the longest time, isa lang ang taya nila bonbon, San Miguel lang. So, ganun din. So, pag gusto mo, yung anong kapitbahay namin, tumatayan di San Miguel. Weteng. So, Weteng. So, what happens, I thought that dahil magaling yung anak ko sa local market, sumikat si Abe, si Minister, kaya Abenomics yun. Sa Japan. Yes, So, I assume that the economy of Japan for the longest time na in the doldrum will pick up na. So, nag-anticipate kami. Kaya ako ng 100,000 US dollars. Wow. So, on the first month, wala pa. Third week pa lang, kita na agad ng 5,000 US dollars. Sabi ko, okay na. So, sad to say, busy anak ko sa local. So, akala niya, magro-roll lang yung Japan market, everything. May libito na chinky. After 3 or 4 months, that 100, natalo na ang 40,000 US in just 3 months. So, naging 60,000 na. 2 million agad yun in just 3 months. Wipe away. Kapital yun, Kaya, babawiin. Turo ulit ng aking financial mentor, Pax, hindi ganyan. Ang natira 60, babawiin mo para bang halos doble mo it does not happen. It will not. So, kailangan punuin mo ulit muna yung base mo saka mo bawiin. So, that thing, 100, naglagay ako ng 40, 140. That 140, nabawi at nadagdagan lang ng maybe about 10% over 5-7 years. Pero na-pull out mo. Na-pull out talaga. Ang ginawa po nila, ladies and gentlemen, ang tawag po na niyan is cost averaging. Kunyari, piso po yung binili po yung puhunan. Biglang bumaksak po, naging 50 cents. Hindi mo hihintayin na bumalik ng piso yan pagkatagal-tagal yan. Bibili ka ulit ng 50. So, ang magiging average nyo, puhunan nyo na po, hindi po na piso, kundi 75 centavos na po. Kasi ayan ang average. So, oras na pumalo na po ng 76, kumita ka na. Pag pumalo na ng 80 plus, kumita ka na ng 10%. Hindi mo na kailangang hintayin po yung buong 100 para kayo ay makabawi. Yan ang ginawa po niya. Tama? Tama. So, yun sa investment. So, to correct, sa business naman, and this is what I can tell your followers, is para bang, pag hindi mo core, huwag mo pasukan. Huwag mo pasukan. Sa investment, ganyan, pag hindi mo nakikita yung ini-invest mo, huwag ka rin pumasok. So, ano yung pinasukan ko? Believe it or not, in 2004, 2004 yun. Dami kong ginawa noong 2004. So, memorable sa akin yung year na yun. Pumasok ako ng agribusiness, high-valued crops. Opportunity na available yung 5-hectare farm sa KT Tinga, sa baba ng back estate yun sa Tagaytay. Yung papuntang Sonia's Garden.
Si Sonia sa akin bumibili ng araw. Set up namin, greenhouse. Wido-wido, nilagay namin yung expensive na greenhouse na talagang yung parang US plastic yon frame. Baliktad pala. Baliktad. Baliktad pala. Ano nangyari? Lipad. Dilipad. Parang eroplano. Ngayon, tinatawala natin. Hindi ako kumuha ng consultant. Magkano yun? Nung nilipad? 2 milyon. Talagang lumipad ang 2 milyon. Grabe. So, una yon, di ba? Pero before yun nga, yung sinabi mo, again guys, please, nagmamakaawa ako sa inyo. Tinatawanan lang namin to, pero hindi nakakatawa yun. Yung parang, nasaan na yung lumipad na. Guys, if you want to get into something that is new to you, please, part of your capex, yung capital expenditure yung puhunan mo, isama mo na yung consultant mo. Yeah. Do you agree? Tama yan. Basta hindi mo linya, bumayad ka na ng nakakaalam para menos gastos. Hindi talaga ito literally lumapad yung mga bubong ng greenhouse ko. Ano yun parang hindi pa bagyong-bagyo yun Pero dahil yung angle niya created the draft. Tama. Dapat yun halang para magbabounce. Di ba? So, created the draft. Talaga nilipad lahat yung greenhouse ko. So yun yung una. Sabi ko, sige ka ako, itama na natin yan. Tama na. Wow. Believe it or not, at the peak of our harvest, I was doing 1,000 kilos every week. Na lettuce. 3 lang ang aking gulay. Lettuce. Kaya ang pangalan ng aking farm, Let Us Farm. Pag tinignan mo, Lettuce Farm. Yeah. Let Us Farm. So advocacy for Lettuce Farm, Let Us Farm, di ba? Romaine lettuce, Palbala full red lettuce, at saka Lola Bionda, yung curly. So at the peak, ang bentahan ko, even the mahogany market, pati dito sa market. Per kilo? Per kilo, 120 pesos. That's high. That's high. So ano nangyari? What I realized, in agribusiness, leafy vegetable, October, November, December, January, yun ang peak season na maganda, pati ang demand. Right? Pagdating na ng March, April, May, June, mainit na. So, stunted na ang growth. So, dahil processor ako, size pinuputol yon para 3 cut yun Tapos, nire-ready for Delifrance, KFC, Philippine Airlines. So, stunted. So, marami nang reject. Diba? So, March, April, May, June. Pagdating ng July, August, September, pati part of November, tag-ulan, talo ka. The real business of high-valued crop only is profitable 4 months in a year. So parang season na lang siya. Season na lang, di ba? Tuloy-tuloy ang maintenance mo. Pangalawa, pautang. Doon ako nadali. Up to 6 months. Kaya, nung kainisan ko, pinapakain ko na lang sa baboy at sa baka. Tapos, pagkasagsagan naman, ang kalaban mo, Bukidnon at saka Baguio. Babaksak presyo. Baksak presyo, tapos, nagkaigi na kayo, pag dineliver mo, i-reject. Tuwan-tuwa ang yung Lourdes Church. Kasi pinibigay na. Plus, yung Rogatonis, pinamimigay ko na lang. Bumabalik ako ng Tagaytay para habang bago, may makikinabang. Kundi tatapon na lang. Tapon lang Kaya, naiiyak ako pag nakikita ko yung mga nasa Sagada, sa na tinatapon yung kamatis, lahat, repolyo. Naramdaman ko yung chinky. Sabi ko, hindi ko linya. May kasamang a bit of trading talaga. Kaya tinuruan ko na lang yung aking estudyante, si Don Victor Farms. Siya na ang biggest consolidator ng dragon fruit. Ang warning ko lang kay Luis Makalingkag, siguraduhin mo lang na yung iyong dragon fruit, hindi sabay-sabay mahihinog. Tama, dapat may siya. Alam mo anong solusyon? Ano? Ilaw, ultraviolet. Para tuloy-tuloy. Iilawan mo yung gusto mong mahinog. Pag hindi pa nailawan, hindi magiging hinog. Wow. In Nasugbu, he has 50, consolidated, 50 hectares. Yun ang tinuro ko naman.
my failure in agribusiness, tinuro ko, sabi ko, Luis, I will teach you this, the secrets of the failures. the secrets of the failure. So, karamihan ng negosyante, Chinky, hindi ituturo yung secret. Puro yabang. Oo. Ako hindi. Kaya tawag ko na secrets of the failure. Kasi secret yun eh. Hindi mo yabang yun din Pax Lapid. Palpak pala sa ganyan. Ako, I teach para matuto ka. Yeah. Sabi ko lang, siguraduhin mo lang, in farming, there are 4 options combined. You have land or you do not have land. You want to manage the land or you want others to manage the land. So, to the OFW, may lupang iniwan, pero walang mag-aasikaso. Tama. So, kailangan meron kang farm management. So, yung model namin si Don Victor incorporates those options. So guys, ito lang. I hope that we can pick up some lesson here. Number 1, very important na talagang never get into something again you don't understand. If you want to get into something you don't understand, again, I will repeat, kumuha ka na ng consultant because experience is not only the best teacher, but learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Diba parang imagine mo, millions ang pinag-uusapan natin nawawala. Eh kung kumuha ng consultant, Dean Pax during that time, I think hindi mawawala. Yung number 2, pag-aralan din yung business model. Na hindi rin niya alam, it will take 6 months to collect. Diba? Imagine mo, binenta ka na, tapos 6 months mo kukolektahin. At ito pa masakit. After 6 months, bigla na lang nagsara kumpanya. After 6 months, di ka binayaran. Ang sakit nun. Kaya nga, I personally sold my businesses in 2006. Kasi nga, yun yung parang business model ko eh. So, ayoko ng ganung klase na maniningil ako. Parang imagine mo, pinagtrabaho mo na, nagmamakaawa ka pa. So, I switched into a business model na talagang pay before, or if not, maganda. Pay before. Or if not, COD. Yeah. So, that's number 2. And then number 3, very important, yung sa sinabi niya talaga, grabe. Kung magne-negosyo kayo, alamin niyo muna talaga anong pinapasukan niyo. Hindi porket kikita ka lang na ginawa rin niya. Di ba? So, guys, yung konti, I will grant you an opportunity to get in touch with Dean Pax. If you are in business, you really want a consultant, a real good, not consultant na nakabasa ng AI, but a consultant which is a practitioner. Later, bibigyan kayo ng opportunity. Pero right now, napag-usapan natin yung start, yung worst. Let's talk about the best. Okay. Para sa iyo, ano yung pinaka-best investment na nagawa mo talaga at yun nga. Maganda yung tanong mo, Chik. So, I always now, di ba? Para bang it's always, kailangan magkasama ang, di ba yung sa mga advocacy mo, laging people, planet, profit, di ba? Ako, binago ko yung planet is always people, purpose, and profit. Tama. So, yung 3 P ko, pagkasama. So, if I choose a business now, I want to make sure that the 3 bottom lines are achieved. Kumaka itong aking ginagawang AI OS, AI online sourcing. So, my mission, and talagang ito, nasa puso ko kasi OCW rin ako Overseas Contract Warfare pa. So, gabi-gabi umiiyak ako dun sa red. Kaya galit ako sa telephone booth ng London. Yung pula? Yung pula, umiiyak ako dun gabi-gabi. Dati? Oo, dati. Kasi OCW ako ng London, hindi kasama ang pamilya. OFW technically. Oo. So, malungkot. Kahit kumikita ka, araw-araw namimiss mo. Tapos, doon ako natutong magluto, magplansya, lahat. And believe it or not, wow, 1995 yon. God, I was already 38 years old. Because yung hugot kong yan, ito ngayon, yung una ko, yung aking IT SPAC, it's a staff augmentation. I hire very good Filipino developers to deploy to US clients. And I pay them good money. Pero ano yun, parang brick and mortar yon. Nung dumating ang AI nga, nung na pag-isipan at pinag-aralan ko na ng umpisa ng October of 2023. And then, Boracay, January of 2024, I got the advice from my financial mentor, si Edward Lee. Wag mong gawin sa Canada yan. Mamamatay ka sa pagod dyan. Tsaka sabi niya,
Anong budget mo dyan? Ako, 15 million siguro. Kaya, ubus ng isang taon yan. Imagine. Sunog yan. Sunog agad. Kasi, ang salary ng isang developer sa Canada, 100,000 Canadian dollars. And that's 4.3 million Per year. per year. So 12, ubos agad yung 13 million mo. Hindi ka pa sigurado kung tatakbo yung platform. Pag-uwi ko, I realized, ang aking mission pala, Chinky, is really to reshape the narrative of the Philippine OFW, Overseas Filipino Worker, into online Filipino world-class professional. Wow. I want to reshape. I want to be a catalyst. I want to be an advocate na magaling ang Pilipino, mautak, masipag, mapagtitiwalaan. The only way, walang platform na makilala tayo. AI now gives the avenue na makilala through my iOS, di ba? You source, you screen, you match top Filipino professionals. 3 million ang Pilipinong hawak ko sa aking cellphone na lahat technical, accountant, paralegal, na pwedeng ma-source ng somebody from abroad. And anong leverage? 40% lang ang ko sa Pilipinas. And like ba yung huli namin, maniwala ka hindi, talagang I can find any tech talent saan mang lupalop ng Pilipinas. Taga-Tagum, Davao del Norte. Ang pasweldo ko doon, in US dollars. Wow. Buwan-buwan, nagpapakain sa barangay yun. Dahil sobra-sobra yung kanya, she can feed a barangay every month. Talagang may feeding program. So, I have changed the life of somebody there. Wow. Ganun din sa taga-Tagaytay. Yung taga-Davao naman, because of our dorm in poblasyon, uuwi dito once a month, isang linggo, kasi may return to office ang kliyente, na pakiusapan niya ang project. Sabi niya, ma'am, pwede ba buuin ko yung aking return to office last week of the month? Bakit? Buwan-buwan, sa sweldo niya, nakakalipad siya, libre ang tirahan niya, nakikita niya yung anak na nag-aaral sa UST. So, ang aking model ngayon, Chinky, is not profit, it's more impact. Both financial at saka social, di ba? So, I want our overseas online Filipino world-class professional natin to earn $1 salary because of a client abroad without leaving the family. Wow. So, dalawa yung impact mo. Grabe. No? Guys, ito lang. Again, pinapakinggan ko siya. Yung sinabi niya, people, number 1. Unahin mo muna yung tao. But ang goal mo is hindi pagkakitaan ng tao. Ang goal mo, tulungan ng tao. Number 1, people. Number 2, purpose. Ano bang purpose ng negosyo mo? Ang purpose mo ng negosyo mo, kumita lang? Or yung purpose ng negosyo mo is, yun nga, ang purpose niya, kahit na hindi umalis ang Pinoy ngayon, nandito sa Pilipinas, ay pwede talaga mabuhay at talagang pwede masustentuhan. Ang pinaka-ending niya, nagkaroon ng profit. Profit, number 1, for the people that they're helping, and profit also for the company that he established. Yeah. Tama? Yan ang tinatawag ng iOS ba? Yeah. AIOS. AIOS. And then, please tune in later. Towards the end of the session of ours, ilalagay ko yung link kung ano ba yung AIOS, kung paano ba kayo pwedeng, baka gusto nyo rin na you'll be able to be employed, di ba, while you're here, and then earn dollars. Let's talk about, let's talk about, since you mentioned already AI. Yeah. Maraming tao, both ways eh. For yung mga employees, may mga tao natatakot that their job will be replaced by AI. But for entrepreneurs just like us, we're so excited. Yeah. So, can you help us, educate us first yung sa employees muna? Dapat bang katakutan ang AI na matanggal at mawala ang trabaho nito? Maganda yung tanong na yan. So, twice na ako dito. Again, pro bono and abono. May lapid si Charon pa. Dito, kaya kinuha ko itong maliwalas, di ba? Maliwanag lahat. Tapos, hindi ko talaga pinuno kasi gusto ko ito, private training. Gusto ko pero sabi ko, open space na lang tayo. So, twice na namin ginagawa. Ang una kong para bang binibreak yung myth, sabi niya, AI will replace people. I will correct. AI, not necessarily replace people. AI who know and use AI will replace people who resist AI. Pang-empleyado. Andyan
bakit mo ba pipigilan? Parang nung araw, di ba? Nauso ang kotse ni Ford. Puro karitilya pa tayo noon, di ba? Kalesa. Kalesa. Hindi tatagal yung kotseng yan. Mas mabilis tumakbo ang kabayo. Ano yun, di ba? Computer na lang. Yung malalaki. Pagkasing kapal ng di ba, yung mga aparador. mga aparador pa yun, di ba? So, ako'y nasa Shell na noon. Yung aming dekampanilya yun na abogado, legal counsel namin. Ang computer niya, nasa likod ng pintuan, hindi ginagamit. Di ba? So, ganun din na araw, di ba? Resistant tayo sa cellphone na kasi lalaki ng sapatos, di ba? Na ang baterya ng truck, di ba? Ang bigat-bigat doon, di ba? Many resisted, di ba? Lalo na naman para bang yung touchscreen everything. Oo. Maraming napag-iwanan. Hindi na ako lalayo. Si Mrs. na lang, nung nausan na yung parang programmable typewriter, yung nilalagay mo na yung may card na. Siya, typewriter. andun pa rin doon sa kanyang Kenwood ba yun? Or ano? Mas gusto niya yun eh. Brothers. Yun. So, kasi sabi niya, malambot na ito, di ba? Ito isa. Matigas pa. At tigas pa. Tapos, nagkakamali pa yung kung ano yung pinapasok na, yun na yung mga template eh, di ba? So, mapag-iiwanan ka. Kasi, technology is a tool to ease or lessen the burdens of your workload. So, empleyado ulit. Sabi la, din, AI disruption. Hindi. AI adoption. Din, workforce reduction. Hindi. Workload reduction. Ching, tayong dalawa, yung mindset natin, ang linaw-linaw, positive, something possible, di ba? To the employees, try it out lang. So, kahit paglaruan mo muna ChatGPT, ganyan, pero the real work happens when, importante lang yung AI assistant kasi, which is the ChatGPT or the Claude or the Copilot. Pag mali ang iyong instruction, parang ano rin yan? Input-output lang. Parang sa yaya rin. Init mo nga ako ng aking kakanin. Ininit niya, boiled egg. Hindi malinaw eh. Oo. Init mo nga ako, sinigang, tapos lagyan mo ng ganyan. So, same thing, Ching, for an AI assistant. Kailangan, you put it in what context, you put it kung ano yung parabang the facts, and then you put anong gusto mong output. Yeah. Pag yun malinaw, so, I am a SOCMED influencer, I'm writing a blog post about financial literacy, I want 3 points that can highlight to my follower. So, give me para bang a visual image of how can it be done. Totoo yun. Alam mo guys, naalala ko tuloy yung helper namin sa amin, sa kabilang bahay. May mga bakal sa natitisod parati yung amo. Tapos minsan sinabi niya, lahat na makita mong bakal dyan, ibenta mo ha. Natitisod ako parati. Kinabukasan, nagising ngayon yung yung may-ari. Nawala yung bakal. Pati yung dalawang sasakyan, nawala. Saan yung dalawang sasakyan? Bakal yung sasakyan, binenta ko rin po eh. Anyway, so ito naman, yun. So sa entrepreneur, ito, you wanna do AI, start muna with process conversation. Proseso muna. Ano ba ang proseso natin from the time na nagbukas ang pintuan, di ba? Umupo ka, parang nung araw, di ba? What is your work week? Yung workflow mo. Di ba? Di ba? So, ganun din to, di ba? Kailangan in your domain, in your specialization. Kailangan domain. So, domain ko HR. Specialization namin, tech talent recruitment. So, the way we design the agentic, di ba? So, ibig sabihin, ano yon? Intelligent system na. Ibig sabihin, tinuruan mo na, may patterns ka na, andun na yung data mo, andun na yung learning module mo to learn by itself. Ikaw lang ang magsasabi, I want full stack developer with AWS. I-curate na niya
yung top 15 talents. Yeah, this is, Coming from 1,500. hindi, ang kagandahan po kasi niyan, pagka may AI agent na po kayo, so technically, parang ka nang may mga empleyado at saka may board members ka na, at saka meron ka ng lahat. I-spit out na lang sa'yo, ibibigay sa'yo recommendation. Ikaw bilang may-ari, ang gagawin mo lang, pipiliin mo na lang kung anong gagawin mo. Ganon. Kaya, sabi ng iba, Din, tinuturo mo sabi ko, kahit ituro ko yan, hindi nyo magagawa. So, dalawa lang. Yung x-axis is yung automation potential. Yung y-axis mo is still the human intervention. Kaya, high touch, high tech pa rin eh. Totoo. Merong portion, lalo na sa kunyari, sa HR, yung paghanap natin ng tao, yung anong gusto nating mangyari para sa kanya, yung actual interview, dapat personal pa rin para align ba ito sa values or kultura ko, di ba? Tama. So, even up to the job offer, pati negotiate. Hindi pwedeng robot yon. Totoo. Pero yung sourcing na LinkedIn, JobStreet, Google, Paano hanapin yun kung ikaw individual? Masisira ulo mo talaga. wala kang tulugan. Oo. Herman Moreno ka, walang tulugan, di ba? So, lahat yun, mo tama ka, parang 10 tao yun. Yeah. Na sabay-sabay gumagawa. Ihahatag na lang sa'yo, curated ni. Totoo. Yung weeks, abay, hindi man sa yabang, talagang minutes namin gagawin. Totoo. Pero, you design the system. So, to the entrepreneurs, hanapin nyo ano yung repetitive, ano yung hard routine, ano yung maraming pagkakamali na human error. Yun ang pwedeng i-automate at saka pwedeng gawing agentic AI natin. Siguro, one last question about AI before we move on to the, May mga nagsasabi naman, wag kang gumamit ng AI, mabobobo ka. Because you don't think anymore. So, what can you say about it? So, you have to be careful kasi parang Game Boy din yan, Pac-Man, na-addict ka na paano yun sa bata, may tinatawag na screen time. Okay. Pag ang screen time mo, puro doon ka na lang, mabobo ka talaga. Wala ka nang kausap na tao. Parang tayo, di ba? Tayo, kaya maganda engagement lang, Jinky. We have deep relationship. Pero iba na, very shallow, puro cellphone, ganyan. Parang ganyan, mabobobo ka naman sa relationship. Di ba? Parang sa pamilya, dinner time na, lahat kayo. Nasa cellphone pa, di ba? So, hindi mo alam na may problema pala yung anak mo, di ba? Hindi kayo uusap di ba? So, dito, a matter of what they call guardrails. So, ang guardrails mo when you wanna use AI, kailangan ethical. Para bang, will it do good for the many? Will it be para bang beneficial? Parang yung rotary natin. Yeah. So, beneficial tayo, di ba? Is it true? Yeah. Di ba? Kasi, pag ang data mo konti lang, hallucination. So, sa media lang, di ba? Fake news. The way we do our guardrails in AIOS.ph, kaya iOS Philippines po yun, kasi puro Pilipino. AI online sourcing.ph. Talagang sinadya ko yun parang tatayo ko ang bandila ng PH natin, di ba? So, yung guardrails namin dyan, AI is really para bang founded on LLM, Large Language Model. Para large, kailangan million ang dataset mo. Kami, we have 3 million. Pero kung ang dataset mo, kakapranggot lang, parang sipin lang natin, our human intellect check is that nag-aral tayo for almost 25 years. Preschool, elementary, high school, college, masters, experience. By that time, you're 25, you're 30, you already have your wisdom pattern. Tama. Right? Ganon din si AI. Kung yung iyong data, hanggang preschool ka lang di ang answer sa'yo, And preschool din. ang preschool din, ABC lang. Tama. Kaya, type ka. So, who is ganyan? Hindi naman kasing famous mo, di ba? So, ikaw, pag talagang marami. Pero, who is si Royce? Anong lalabas doon, di ba? Maghahalusinate yun. The Prince of Brunei. Di ba? Di ba? Parang sounds like. So to me, other than the data, is what tinatawag namin na algorithm. Ang algorithm, para hindi man ito, recipe lang po yun Pag gagawa ka ng adobo, kailangan may toyo at saka suka. May bawang. Di ba? Toyo, sukang bawang. Tapos, laurel. Kahit anong lagay mong karne, adobo yun Tama. Yun po ang
AI design mo, data, tapos malinaw dapat yung core algorithm mo, tapos guardrail mo na bawal yung mga censored or Bawal ganyan. mamura, bawal. Yung bias niya. So, tinuturo ko yon. Sabi nila, Din, talaga? Sabi ko, I want people, AI adoption, workforce transformation. Wow. Okay, Dean, quick answer lang. Yeah, for sige. people who has 50,000 pesos na pera ngayon na ipon, ano yung pinakamagandang negosyo na pwede mong i-recommend? Always trading. Okay. Ang trading mo kasi, tubo ka agad. Any trading. Oh, buy and sell, buy low. Buy and sell lang. Oo. Online and offline yan. Number 2, top 3 non-negotiables na characteristic and attitude ng isang entrepreneur para maging successful. Tanggalin mo fear of failure. Kailangan you have a stake on the ground. At saka ang pangatlo, it's not about you, it's about the customer. Very good. What's one deadly mistake na silently that kills most businesses? You use business money into your personal life. Yeah, cash flow. Yeah. Kapag hindi kumita ang passion, ipaglalaban mo ba? Kasi isang business, passion mo yan eh. Di ba? Ilalaban mo ba o pipivot ka? Dalawa. So, parang whichever comes first. So, magkano ang sunog na itataya mong burn rate mo or up to how many months kailangan yung buhay ng negosyo? Guys, ang ibig sabihin niya, maglagay ka ng taning. Yep. Diba? Kung startup man yan o talagang operation na pero nalulugi na, pag maglagay ka ng taning na 3 months, 6 months, pagkatapos yan, wala pa rin nangyari, itigil mo na. Yeah. Alam mo, the one that's really preventing you, honestly, from really stopping is your pride. I love that. Dalawa lang ang, sabi ko, para bang the simplistic goal ng negosyante. ROE. Ano ROE? Return on equity. Di ba yung tinaya mo? At saka isa, return on ego. ROE pa rin yun. So, Dean, right now, alam mo, you're such a lodi to me, honestly. Despite of your academic success, personal success, financial success, you remain still humble. And then, I've learned right now, because of yung mga nangyari sa buhay mo, pinagdaanan mo, God has humbled you. Pero right now, I want to know, how do you define wealth right now in your stage of life? Wealth is really a life fulfilled. So, fulfilled, di ba? Full and filled. Full of meaning, filled with blessing. So, dalawa yan. Success is measured by what you have gained in life. Significance is measured by what you give back to others. Wow. Alam mo, guys, lahat tayo gusto natin umunlad, umasenso, gumanda ang buhay. But the real purpose of blessing is not only for us. The purpose of blessing is not for us to live only better lives. But the purpose of blessing is for us to become a blessing to others. Tayo po ay pinagpala para maging pagpapala sa kapwa. Sana yun yung sinasabi niya na talagang kung bakit mo gustong maging matagumpay. Do you feel stuck, discouraged, and lost? Listen to this. Right now, Dean, someone who's watching right now, who feels stuck, discouraged, and lost, what will you tell them? Life is hard with trials. But sabi nga sa Book of James, di ba? You have to face your trials because trials, which are pain, di ba, will shape you. Not your joy, not your happy moments, but it is the hardships and the pains of life, brothers and sisters, that will shape each and one of us. So, in the end, it is not what you do, it is who you are or who you're becoming. So, life is hard, embrace the journey, embrace it with God. Thank you very much, Dean. Pero hindi pa tayo tapos. Ay, guys, ito isang mabilisan lang. I'm sure you're familiar with Boy Abunda's Fast Talk. Yeah. Okay, pili lang tayo. Short lang yung answer. Coffee or tea? Coffee, syempre. Morning or evening? Morning up. Best time to think? It's morning, early morning. Grabe, talaga sharp pa rin. Okay, book every Filipino should read. How to turn your passion into profit. Boss Sanchez and Dean Pax Lapid. Oh, syempre naman. Oy, ganda nun. Business in your 20s. You can do trading or online selling. Best time to start a business? Anytime, for as long as the opportunity is within your core. Purpose or profit? Both. One word to describe your life right now. Fulfilled. Oh, grabe. Message to your 25-year-old self. Just move on and go with God.
Grabe, grabe. Meron ba tayong challenge naman natin si Dean Pax, ipon card. Ipon. Oo, nako. Ito. Alam ko hindi mo na kailangan to, pero this is really a fun way. Hindi to magic cards. Okay. But this can help you to multiply your money to 60 to 80,000 pesos. Wow. Ipon card siya. So, basically, Dean, every single day, ang challenge lang sa buong family is to pick a card. Pick any card. One card. Okay. Then basa. Retirement age challenge. Bagay na bagay sa akin, no? Bago ka mag-retire sa age na 65, dapat ay may ipon ka na, kaya naman maghulog ng 65 sa ipon box. 65 pesos. Oo, di ba? Galing, ha? So, everyday yan, pipili pa ng isa. Galing. Yan. Samgyupsal. So, Korean. Imbis na kumain ng samgyupsal, ang gagastusin ay ipunin mo, maghulog ng 399. Aba, yun nga, 399 sa ipon box. Galing naman. Yeah, so... Galing naman. Yeah, it's a game. Everybody in the family. Oo, parang just pick a card. Wow. And then, ang gagawin natin, ito naman, ang ipon box. Dito naman nilalagay yung pera. Dito ang barya, dito ang perang papel. Tapos dito, lalagyan nila kung magkano. Sa shade. May shade. So, bago pa mabuksan, alam na nila kung magkano. And then, don't forget what you're saving for in the day. Mas maganda ito kasi doon sa mga bote-bote. Ha? Magandang pangregalo sa Pasko ito. Oo. Ha? For Christmas. For Christmas at saka sa corporate giveaway. Pwede na. Customer mo na ako dito. Thank you. Diba? So, Dean Pax, para kami nag-MBA actually. Para kami nag-MBA sa dami na natutunan talaga namin today. From business to life, diba? To wealth, to purpose. To God. Yeah, thank you for sharing your wisdom. And right now, we want to know how can they get in touch with you with things that you're doing sa AI, tapos yung sa employment, paano ka makokontak? Catch me on Facebook, Dean Pax Lapid, or LinkedIn, Dean Pax Francisco Lapid. So, I'm one of the top 30 LinkedIn leaders like Chinky. Magkasama po kami ni Chinky Tan sa top 30 LinkedIn leaders. Ilalagay na natin lahat ng mga links sa comment section po natin. Click na lang, search na lang. Thank you very much. Salamat ng marami. At sana naman may napulot po kayo. And if you find this, especially, you want to learn AI, di ba? You want to be AI first right now in your company. I would like to also help you. Just type AI and we will send you more information. Just type AI in the comment section at kung may natutunan kayo, please do comment. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. This is Money Masters, where true stories spark real change.